For today's video mga kachinggo, napagdesisyonan pala namin pumunta sa dagat para mamingwit para makapag-ihaw ulit kami yung tinatawag na isda na matambakol. Yun na nga mga kachinggo, nandito na kami sa kotse ni Terinim. Ito pala yung Terinim namin na ang trabaho niya is kapag may mga sira sa mga company namin na mga KJ or machine, siya yung taga-ayos. At bukod pa dun mga kachinggo, mahilig din pala sa pamimingwit tong Terinim namin kaya ayun, sumama na rin kami. Napapansin nyo ba yung building na yan mga kachinggo? Yung mga nakikita natin ngayon, dito ko talaga nakita at nasaksihan personally mga kachinggo, yung mga malalaking barko na bumibiyahe ng iba't ibang bansa. Yung mga barkong pang international, yung tinatawag nilang cargo. Grabe, sobrang dami ng container van. Hindi ko po alam ang exact address po nito. Ang alam ko lang po is parting busa na po ito. Pumasok na kami sa tunnel mga kachinggo. Grabe, napakahaba ng tunnel na to. Napakasulit talaga dito sa South Korea mga kachinggo. Gusto ko ring ma-experience yung kalsada na dumadaan sa ilalim ng tubig. Yung tinatawag lang underwater. Di ko alam kung anong exact address nun eh. Basta nakita ko yun dun pino sa Facebook. Dadalawang isip nga ako mga kachinggo kung maniwala ako o hindi eh. Kasi pwede namang i-edit yun eh. Pero nagtanong ako sa mga kasama ko, sa mga kaibigan ko, na meron daw talaga yan dito sa South Korea. Grabe, napakalupit. Napakaganda nun mga kachinggo kapag ma-experience mo yun. At fast forward mga kachinggo, nandito na nga, dumating na nga kami mga kachinggo. Grabe, napakabilis no. After ngang mag-park ni Tanda, nag-prepare at lumabas na rin kami para diretso na kami dun sa location kung saan po kami mamimingwit. So ito pala yung pantalan ng mga mangingisda, kung tawagin sa Bisaya is tugbungan. Kaya naman mga kachinggo, huwag kayo mag-i-skip. Sabay-sabay nating tuklasin kung gaano kaganda ang lugar na pupuntahan namin ngayon. Napag-iwanan na nga ako nila dito mga kachinggo kasi ako panay ako kuha ng mga magagandang view dito mga kachinggo. Sobrang ganda naman talaga. Kagandahan pa dito sa Korea mga kachinggo, napakalinis pati sa mga kalsada. Tulad nito, wala kang makikitang mga tinatapon-tapon na basura. Kung i-rate ko ang South Korea mga kachinggo sa sobrang kalinisan, siguro out of 10, 9. Grabe, sobrang linis naman talaga mga kachinggo. Sa panay video ko nga dito mga kachinggo, grabe, hindi ko nga namalayan. Malayo na pala yung nilakad namin. Ang akala ko talaga mga kachinggo, pag drop namin dun sa kotse, andyan na sa tapat yung pupuntahan naming pamimingwitan eh. Iyan malayo pa pala mga kachinggo, ang dami pang hagdanan, grabe. Inaamin ko talaga na pagod at hinihingal na ako mga kachinggo, pero grabe yung isang Koreanong matanda. Ang bilis maglakad. Pahirapan pa nga yung daanan dito mga kachinggo, kita naman natin mga kachinggo. Parang bangin, di ba? Yung gilid niyan is dagat na talaga. Hinihingal na ako, ang layo pa. Grabe. Ano? Bilis pa ni Tanda maglakad. Grabe nga mga kachinggo, bilis si Tanda maglakad. Hindi man lang hiningal. Sa bagay, ganito naman talaga yung mga Koreano mga kachinggo. Mahilig sa mga ganitong adventure. At ramdam ko na nga mga kachinggo, malapit na kami. Napakaganda naman ng loob ng bundok na to mga kachinggo. Grabe oh, yung mga puno ng kahoy. Napaka-relaxing dito mga kachinggo kung dito ka magpupunta-punta lagi. Finally mga kachinggo, andito na nga kami sa pupuntahan namin. So, marami palang bato-bato dito. At meron din palang mga Koreano na namimingwit dito. Marami din pala talagang namimingwit dito mga kachinggo. Akala ko nga mga kachinggo, yung nakatayo dun sa likod ko mga kachinggo, yun na yung nuclear missile. Yun lang pala yung ano, parang santuary siya kung tawagin. Grabe, basag-basa nga pala yung damit ko dyan mga kachinggo. Sa sobrang layo ba naman talaga ng nilakad namin. Talagang pawis na pawis yung likod ko. Sabay inom ng tubig mga kachinggo at tamang pahinga na rin. Ito na nga kami mamimingwit guys. Sama namin si Koreanong matanda at Kuya Fred. Dito sa lugar na to. Marami din namimingwit ito. Grabe. Sulit yung lakad. Tuwayo. Pagdating nga namin dito mga kachinggo, nag-prepare na agad si Terinim ng gagamitin naming pamimingwit. Samantalang ako dito mga kachinggo, ini-enjoy ko munang tumingin dun sa mga malalayong tanawin. Kasi akala ko mga kachinggo, yun na yung tapat niyan, is yun na yung boundary ng South Korea at saka North Korea. At yun na nga mga kachinggo, kinabit na nga ni Kuya Fred yung gagamitin niyang pamimingwit kasi alam niya naman yan kung paano niya ikakabit mga kachinggo. 6개, 바늘 1개, 2개, 3개, 4개, 5, 6개. 6개만 많이 하면 걸리더라고요. So yun nga mga kachinggo, sinabi niya you should gay. So tig-6 daw kami na bingwit bawat isa. Dahil tapos na yung sa aming dalawang bingwit na na-prepare ni Terinim, ngayon inaayos niya naman yung sa kanya. Tinulungan ko na rin siya dito mga kachinggo kasi nahihirapan siyang ipasok yung maliliit na taga. Malit naman talaga kasi yung butas mga kachinggo kaya nahihirapan siyang ipasok. Matanda na rin kasi si Terinim, may pagkamalabo na rin yung kanyang mata. You should gay? Yes. 안 보여.
Dito ko nga napagtanto mga kachinggo, may pagka maasikaso din pala itong pamimingwit na to. Napaka-proseso. Kasi hindi po siya basta-bastang ikabit na baka magkamali ka at wala kang mahuhuli talaga kapag nagkamali kang kabit mga kachinggo. Iba naman kasi yung sa probinsya mga kachinggo, yung kuha ka lang ng mahabang kahoy, tapos lagyan mo ng nylon, tapos lagyan mo ng taga, tapos lagyan mo ng yung bulate na pain. Yun na yun. As in mga kachinggo, ang ganda, napakasulit. Tapos ang linis talaga ng dagat nila dito. At yan ding mga nakabangka na yan mga kachinggo, namimingwit din yung mga yan. Minsan kasi kala namin, iniistorbo na yung pamimingwit namin eh. Palipat-lipat yan sila. At napansin ko na lang sa harapan ko mga kachinggo, meron din palang mga malalaking barko dito. Ito pala yung daanan ng mga malalaking barko doon sa nadaanan naming pantalan ng mga kargo. Dito pala dadaan yung mga malalaking barko mga kachinggo ng mga pang-international. At nahubusan nga ako ng pain mga kachinggo pero wala akong huli. Maglagay na naman tayo ng pain dito. Iba pala yung pain nila dito mga kachinggo. Yung kulay green na parang ang amoy niya is yung mga dinudurog na banana. Yung mga saging. Yun pala ang style dito mga kachinggo. Lalagyan mo yan tapos paghagis mo doon is kumbaga mahuhulog yung mga pagkain para doon iipon yung mga isda. Para kung sa ganun, pag mayroon na yung isda, yung taga naman yung kakainin ng isda at makakahuli ka na mga kachinggo. Sinubukan ko na nga dito yung bingwit na yan mga kachinggo kasi dito ko lang yan na-experience. Lumipas nga ang ilang oras naming pamimingwit mga kachinggo. Wala pa rin kaming huli ni kahit isa mga kachinggo. Grabe. Kaya minsan tinamad na ako dito mga kachinggo. Gusto ko nang umuwi. Pero sa mga oras na yan mga kachinggo, yung terinim namin, nakakahuli na siya dyan paminsan-minsan. At fast forward na nga mga kachinggo, alas 10 na nga ng gabi dito sa South Korea. Kaya nagdesisyon na kaming umuwi. Gutom na rin kasi kami. Meron naman kaming huli dyan kaso hindi nga lang karamihan. Konti lang mga kachinggo. Okay lang yan, pang ulam. At least na-experience ko rin ang ganito. Nakakapagod mga kachinggo. Hindi ako napagod sa pamimingwit kasi nakaupo ka lang naman eh. Ang nakakapagod dito yung sobrang layo pa ng pupuntahan nyo para makarating kayo. Ayun, fast forward, nandito na kami sa kotse mga kachinggo. Siguro hanggang dito lang muna yung vlog ko mga kachinggo. Sana nag-enjoy po kayo sa panonood. Ayun pa yung kuha namin, yun konti lang talaga mga kachinggo. At least masaya.